Hi, Aling Pining. Kumusta po? Ikaw pala, Alba. Ayos lang naman. Mukhang kararating niyo lang po galing sa paglalako ng walis Oo. May umorder kasi sa akin na 3 piraso eh. Dinamihan ko na rin para ibenta ang iba. Sayang naman kasi ang pagod ko kung 3 lang eh. Nabenta ko naman lahat. Sa bagay nga po. Sa susunod niyo pong gawa kukuha ako ng 2. Ibibigay ko po yung isa sa biyenan ko. O sige, gagawa kita. Siya nga pala, ayos lang ba na naglalakad ka na ngayon? Di ba kapapanganak mo pa lang? Opo. 2 linggo pa lang. Payo naman po ito ng doktor sa akin na maglakad-lakad na para bumalik agad ang lakas ko. Iba na talaga ang panahon ngayon, no? Dati uso pa ang mga binat. Ngayon yata hindi na alam yun eh. Basta mag-iingat ka pa rin, ha? Wala namang masama kung makikinig ka pa rin sa mga matatanda. Oo naman po. Mas nakikinig pa rin ako sa biyenan ko kaysa sa sinasabi ng doktor ko. Saan nga pala ang punta mo? Dito po talaga sa inyo. Nandyan po ba si Valerie? Naku, sa makalawa pa ang balik nun eh. Kasama ng mga kaibigan. Pumunta sila sa Boracay. Talaga po? Di po ba kagagaling niya lang doon nung nakaraang buwan ba yun? Oo. Kami naman ang magkasama nun. Yun naman ang regalo niya sa akin nung Mother's Day. Ang swerte niyo naman po sa anak ninyo. Kaya alam po bakit hinahayaan pa niya kayong gumawa ng walis at ilako? Ako naman ang may gusto nito eh. Naiinip kasi ko. Tsaka gumagawa lang naman ako kapag may umorder sa akin eh. Hindi na po ba kayo nananahi? Paminsan-minsan na lang din. Dahil marami namang nabibili sa online ng mga yarina. Ultimo nga cover ng mga sopa meron na rin. At mas mura pa kung magpapatahi ka. Sa bagay nga po, praktikal na rin ang mga tao. Kung saan sila makakatipid, doon na sila. Sa mahal ba naman ang mga bilihin ngayon? Ano nga palang sadya mo kay Valerie? Sasabihin ko na lang kapag dumating siya. Kukunin ko po siya na ninang sa bunso ko. O sige, sasabihin ko sa kanya pag uwi niya. Hindi ko lang alam kung papayag siya. Naku po, bawal pong tanggihan ng bata. Sabi nila mamalasin daw. Hindi kasi naniniwala ang anak ko sa ganyan eh. Tsaka wala pa yatang inaanak yun dito sa atin. Kumbinsihin niyo naman po si Valerie. Minsan lang po ako humingi ng pabor Magkaibigan naman po kayo ni inay nung nabubuhay pa siya. Matutuwa po siya kapag nalaman niyang ang anak ninyo ang kukunin kong ninang. Sige, ako nang bahalang kumausap kay Valerie. Mabait naman siya sa bata eh. Salamat po, Aling Pining. O paano po? Hindi ko na kayo aabalahin. Baka umiiyak na ang baby ko. Sige iha, dahan-dahan ka lang sa kilos mo ha. Dapat may kasama ka eh. Magandang araw Miss Gwen at sa mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Valerie. 30 anyos na at dalaga pa. Mula sa probinsya ng Tarlac. Pero kasalukuyang naninirahan na dito sa Laguna kasama ng aking mabait na nanay. Nasa elementarya pa lang ako, ulila na ako sa ama. Kaya ang nanay ko na lang ang mag-isang nagtaguyod sa akin hanggang makatapos ako ng pag-aaral. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol mismo sa aking karanasan. Sana kapulutan din ng aral ng mga nakikinig sa inyong channel ang ibabahagi kong kwento. Kayo na po ang bahala sa mga pasalubong ko dyan, Nay. Bakit nga pala ginabi ka ng uwi? Sinadya ko po talaga para walang makakita sa pagdating ko. Alam nyo naman, yung mga taga rito. Kumain ka na ba? Opo, Nay, kumain na po kami ng mga kaibigan ko. Baka gusto mo nang magpahinga. Mamaya na po. Kumusta po kayo habang wala ako dito? Ayos lang naman ako. Ikaw dapat ang kinukumusta ko eh. Siyempre po, masaya. Parang ayoko nang ang umuwi Ang ganda naman kasi doon. Nung pauwi nga tayo noon parang nalungkot din ako. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Babalik po uli tayo doon. May sasabihin nga pala ako. Nandito nung isang araw si Alba, hinahanap ka. Ano po ang kailangan niya sa akin? Sinabi niya ba sa inyo?
Oo. Kukunin ka daw niyang ninang sa bunso niya. Nakapanganak na po pala siya. Oo, 2 linggo na. Bakit naman ako pa ang kinuha niya? Hindi naman po kami magkaibigan eh. Nakikiusap yung tao. Total naman daw magkaibigan kami ng nanay niya. Ginamit pa talaga niya ang namayapa niyang nanay ha? Pagbigyan mo na para meron kang inaanak dito sa lugar natin. Wala naman pong masama sa pag-aanak sa binyag. Pero ang akin lang sana, mga kamag-anak o di kaya malalapit na kaibigan ang kunin niya. Siguro natipuhan ka niya na maging ninang. Sinabi na po ba niya kung kailan ang binyag? Wala siyang nabanggit pero naramdaman ko na determinado talaga siyang kunin kang ninang Dapat hinintay na lang po niya ako na dumating. Tapos, sa kanya ako tinanong. Di kapag nagkita kayo, sabihin mo sa kanya. Para na rin po kasi kayo na umoo sa kanya Tsaka baka i-chismis pa ako nun kung tatanggi ako. Para namang hindi niyo kilala si Alba. Kesa namang habang buhay ka makompromiso, mabuti pang tanggihan mo na lang habang maaga pa. Hayaan mong i-chismis ka, hindi naman kasi biro ang maging ninang Hayaan na po natin. Huwag lang siyang mag-expect ng todo sa pagkuha niya sa akin. Hindi kasi ako gaya ng ibang ninang nakilala niya. Kahit malaki ang sahod ko, kuripot ho ako. Gampanan mo lang kung ano ang nararapat, tama na yun. Magpapahinga lang po ako ng konti at sasabak na naman ako sa trabaho mamaya. Ipaghahanda kita ng merienda. Kung sakali na magutom ka may kakainin ka. Sige po, Nay. Salamat. May 5 taon na akong VA at masasabi kong maayos naman ang trabaho ko. Priority ko ang aking ina at maibigay ang mga pangangailangan niya. At ang pangalawa ay ang makapag-ipon. Bumagay naman sa akin ang klase ng trabaho ko. Dahil hindi naman ako palalabas ng bahay simula pa noon. Wala rin akong kaibigan sa lugar namin. Lahat ng kaibigan ko nakasama ko sa galaan nakilala ko lang online. Halos pare-pareho ang kwento ng buhay namin. Mula sa pagiging hikaw sa buhay, nagsumikap hanggang makatapos. At ito kami ngayon meron ng matatawag na magandang trabaho. Ang dami namang nakalistang ninang at ninong. Para kahit bongga ang binyag ng bunso natin, mababawi naman natin ang gastos. Si Valerie ba ito na anak ni Aling Pining? Hindi naman kayo close nun Wala na kasi akong maisip na pwedeng kunin Ang dami nating mga kamag-anak na pwede maging ninang Marami nga, kaya lang puro naman walang-wala sa buhay. Baka sa halip na sila ang malapitan ng anak natin, baka sila pang lumapit para humingi ng tulong. Gusto mo ba yun? Sigurado ka ba dyan kay Valerie na maaasahan siya ng anak natin balang araw? Kasi hindi naman natin siya kilala ng husto Sa tingin ko naman, hindi ako mapapahiya sa kanya. Siya ba mismong nakausap mo ng inalok mong maging ninang? Si Aling Pining lang ang nakausap ko. Hindi naman siguro siya tatanggi Ewan ko lang Parang alanganin ako dyan kay Valerie Suplada din kasi. Minsan kapag nakakasalubong ko, hindi naman bumabati Bakit mo naman nasabi na alanganin ka? Natural na hindi ka niya babatiin, hindi ka niya kilala Parang wala naman siyang inaanak dito sa lugar natin. Ang alam ko tumatanggi siya kapag kinukuha siyang ninang Sa pagkakaalam ko, noon yon dahil wala pa siyang trabaho. Ngayon may trabaho na siya. Kung saan-saan na nga siya nakakarating Ganong buhay ang gusto kong maranasan. Bahala ka na nga. Alam mo kung ako lang masusunod, mas gusto ko yung simpleng binyagan lang Alam mo naman na hindi ganun kalaki na ipon ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, sabay na lang sa piyesta Para libre ang bayad sa simbahan, ayaw mo naman. Para sana isang handaan na rin. Di ba napag-usapan na natin ito? Ayoko na isinasabay ang binyag ng mga anak natin sa piyesta. Ang iniisip ko lang kasi ang pagiging praktikal. Ayoko na pagkatapos ng handaan baon naman tayo sa utang. Kaya nga pinipili ko lang ang kukunin kong ninong at ninang. Ang dami mong reklamo. Doon ka na nga muna. Bantayan mo muna si baby. Huwag mo muna akong abalahin dito. Dumating si Alba sa bahay namin para dalhin ng imbitasyon sa binyag. Nagkataon na wala ako. Dahil lumuwas ako ng Maynila para makipagkita naman sa pinsan ko. Si inay lang ang nadatnan niya na kasalukuyan pang nananahi.
Pinatuloy mo na siya at pinaghanda ng maiinom. Pasensya ka na, Alba, ha? Tuwing pumupunta ka rito lagi may lakad si Valerie. Ayos lang po, Aling Pining. Ibibigay ko lang naman po itong imbitasyon. Naabala ko po yata kayo. Kanino po yung tinatahi ninyo? Sa amin lang naman to. Binilhan kasi ko ng tela ni Valerie. Subukan ko daw gawing punda ng unan. Ang ganda po ng tela. Malamig sa mata. Oo nga Mahal nga ang bilin niya sa 1 yarda Saan nga po pala pumunta si Valerie? Lumuwas ng Maynila. Makikipagkita siya sa pinsan niya. Mabuti pa po si Valerie. Kapag gustong umalis, madali lang sa kanya. Ang layo na talaga ng narating niya. Oo nga. Ito siguro ang kapalit ng mga paghihirap niya noon. Dapat po. Hindi rin siya nakakalimot sa mga taong dahilan kung bakit narating niya kung nasaan siya ngayon. Sa akin lang siya may utang na loob dahil ako ang nagpaaral sa kanya. Ganun po ba? Akala ko po kasi kaya siya nakapag-aral dahil may tumulong sa inyo na kamag-anak. Kaya nakapag-aral ang anak ko dahil scholar siya. Nag-working student din siya para makatulong sa akin. Sino naman ang nagsabi sa'yo na may tumulong sa kanya na kamag-anak ko? Naisip ko lang po yun. Huwag po kayo magalit. Walang imposible sa taong may pangarap at porsigido sa buhay. Yan ang tandaan mo. Oo nga naman po. May boyfriend po ba si Valerie ngayon? Wala. Dahil hindi naman daw yun ang prioridad niya sa ngayon Irereto ko pa naman si Aljon sa kanya. Yung kapatid mo bang tinutukoy mo? Wala na pong iba. Pasensya ka na, iha, ha? Hindi naman sa minamata ko ang kapatid mo. Pero hindi ang tulad niya ang magugustuhan ni Valerie. Kilala ko kasi ang anak ko na suplada Nakapagtapos lang po si Valerie. Parang tumayog na rin po siya. Hindi naman sa ganon. Kaya lang syempre mamimili rin ang anak ko. At saka wala pa nga sa isip niya ang pumasok sa isang relasyon. Malay po natin, magkainlaban sila. Gwapo naman po ang kapatid ko at mabait pa. Yun nga lang, walang permanenteng trabaho. Yun kasi ang mahalaga ngayon kapag papasok sa isang relasyon. May iba nga po pala ako. Ang dami naman pong staff toy dito. Kay Valerie po ba ang yang lahat? Oo. Yung iba bigay sa kanya at yung iba naman binili niya. Baka naman pwedeng mahingi para sa mga anak ko. Kahit yung maliliit lang po Naku, hindi ko pwedeng pakialaman yan Hindi naman sa akin yan. Pakisabi naman po sa kanya. Sigurado naman na hindi yung tatanggi O sige, babanggitin ko na lang sa kanya pag uwi niya. Siya nga po pala. Pwede ko ba mahingi ang Facebook ni Valerie? May group chat kasi ang mga ninong at ninang. Doon kasi kami nag-uusap ng mga para sa binyag Kailangan pa ba yun? May imbitasyon na naman Iba na po kasi ngayon. Ganyan na ang kalakaran kahit po sa kasal meron na rin. Sandali. Kukunin ko lang ang cellphone ko. Ang ganda naman po ng cellphone nyo. Hindi ba kayo nahihirapan gamitin? Noong una nahihirapan. Pero nasanay na rin ako katagalan. Gusto ko na nga ito kasi malinaw ang camera ito ang Facebook niya. Ewan ko ba kung bakit ganito ang pangalan niya. Kaya po pala hindi ko makita ang Facebook niya. Hindi pala Valerie ang pangalan niya. Kahit po sa social media nagtatago ang anak nyo. Akala ko dito lang sa lugar natin. Inumin mo muna ang juice habang malamig pa. Oo nga po pala, nakalimutan ko na. Ang sarap po ng timpla nyo. Anong oras po kaya makakauwi si Valerie? Malamang gagabihin yun. Tuwing lumuluwas kasi siya lagi nang ginagabi ng uwi. Dapat po hindi siya masyado nagpapagabi sa pag-uwi. Delikado na po kasi ang panahon ngayon. Lagi ko naman siyang pinapaalalahanan. Alam niya na kung paano protektahan ng sarili. Mabuti po nakikinig naman siya. Nag-iisa niyo pa naman siyang anak. Hindi pa sana uuwi si Alba pero sinundo na siya ng anak niyang panganay. Umiiyak na raw kasi ang bunso nitong kapatid.
Halata pa rito na ayaw pang umuwi at nawiwili pang makipagkwentuhan kay inay. Sinabi na lang ni inay na bumalik na lang siya sa ibang araw. At saka na lang nila ituloy ang naudlot nilang kwentuhan. Pauwi na ako nung tawagan ko si inay. Sinabi ko na wag na magluto ng ulam at may dala naman ako. Nung bumaba ako sa tricycle, gaya ng dati nagkandahaba na naman ang mga leeg ng mga kapitbahay namin. Mabuti maaga ka nakauwi. Hindi ba traffic? Medyo po, pero maaga naman po akong umalis sa Maynila. May ipinabibigay po sa inyo si Ate Gina. Ang bait talaga ng pinsan mong yun. Lagi pa rin ako naaalala. Halos lahat naman po ng kamag-anak ni Itay mababait sa atin. Mga kamag-anak nyo lang pong masyadong mababa ang tingin sa atin. Tingin ko nga biglang nag-iba na ang tingin sa'yo. Siguro nga dahil nakapagtapos ka, hindi tulad ko. Sorry, Nay, pero hindi po ako ganun kadaling makalimot sa mga ginawa nila. Kulang na lang nga paalisin tayo sa bahay na to nung mamatay si Itay. Mabuti may naiwan na kasulatan si Itay na iniiwan niya sa inyo ang bahay na ito. Masyado pong swapang ang mga kamag-anak ninyo. Sinasamantala nila na wala kayong alam. Matagal naman na yon, kalimutan na natin. Siya nga pala, galing dito si Alba. Dinala yung imbitasyon. At hiningi na rin ang Facebook mo dahil may group chat daw kayong mga ninong at ninang. Hindi ko pa po tinitingnan mula kanina ang cellphone ko. Maliban nung tinawagan ko kayo. Mabuti nga tumawag ka agad Muntik ko nang maisalang ang iuulam ngayong gabi. Alam ko naman po kasi ang oras ng pagluluto nyo. Kaya tinawagan ko kayo agad. Gusto ko po kasi kayong makasabay sa hapunan. Ako rin naman. Sa hapunan lang kasi tayo nagkakasabay May bigla pala akong naalala. Ano po yon? Gusto ka raw ireto ni Alba sa kapatid niyang si Aljon. Ano? Sa batugan na yun? Naku, Nay, mas gusto ko na lang tumandang dalaga kung siya rin lang naman. Ano bang akala sa akin ni Alba? Diniretso ko na nga kanina na hindi mo magugustuhan ng kapatid niya Hindi ko naman minamaliit. Kaso batugan naman talaga. Siyempre gusto ko rin na makatuluyan mo yung mabibigyan ka ng magandang buhay. Ewan ko ba, Nay? Parang ayoko talagang umattend dun sa binyag. Sabi nga ni Ate Gina, pwede naman daw kasing tumanggi Nag-aalangan kasi ako meron ng imbitasyon. Ano ba kasi ang inaayawan mo sa pag-aanak sa binyag, ha? Ang bilis kasing makalimot ni Alba sa ginawa niya sa akin dati. Isa kasi siya sa nambuli sa akin noon. Parang hindi mo yata yan nabanggit sa akin. Ayoko po kasi na mag-aalala pa kayo sa akin. Ang dami niyo na kasing iniisip noon. Dadagdagan ko pa ba? Ngayon alam ko na kung bakit mailap ka sa mga tao dito. Kahit sa mga kaedad mo. Marami naman po akong mga kaibigan na hindi taga rito. Alam ko mas totoo pa ang pakikisama nila sa akin. Mas maigi nang pakitaan mo pa rin sila ng maayos. Para wala silang masabi sa'yo. Naku, Nay, alam niyo naman ang mga taga rito. Kahit wala kayong gawin sa kanila, meron pa rin silang masasabi sa atin. Sa bagay nga. Siya nga pala. Yan bang nakadisplay mong mga laruan Hindi mo pa ipamimigay ang iba. Huwag niyo pong sabihin na hinihingi ni Alba. Oo, ibibigay daw niya sa mga anak. Parang lahat na nga gustong hingin sa atin Yung maliliit po pwede niyo nang ibigay sa kanya. Sigurado naman na babalik yun dito. Tsaka na lang natin ibigay sa kanya. Hindi pa rin pala nagbabago si Alba. Noon pa mahilig na siyang mga arbor na mga bagay na gusto niya. Sa pagkakaalam ko nga may grupo siya nung nag-aaral kami at siya mismo ang leader. May mga kaklase nga ako nung high school na kinuhanan niya ng gamit ng sapilitan. Pinagbantaan pa nila na kapag nagsumbong, aabangan ng grupo niya pag-uwian na. Hindi ko maiwasang mapailing nung maalala ko ang nakaraan. Isang hapon, kagigising ko lang na maisip kong tumambay sa labas ng bahay namin. Gumagawa na naman kasi ng walis si inay. May umorder daw kasi sa kanya na 8 piraso.
Oh, gatas lang bang iinumin mo? Mamaya na lang po ako kakain. Gusto ko lang pong mainitan ng sikmura ko. Ihahatid niyo po ba yan sa umorder sa inyo? Dadaanan na lang ng anak niya rito sa bahay pagkagaling sa trabaho. Akala ko kayo pang magdadala niyan sa kabilang barangay. Baka lugi kayo sa pamasahe pa lang. Wala po bang gumagawa sa kanila ng walis? Sa inyo pa talaga nagpagawa. Meron naman kaya lang nga hindi kaong. Ganitong walis kasi ang gusto niya eh. Kung ako lang po ang masusunod, ayoko na sanang gumawa pa kayo ng walis. Kaya lang sabi niyo nga, naiinip naman kayo. Ayaw niyo naman kasing magbakasyon sa Laguna eh. Namimiss na rin po kayo ng mga kamag-anak ni tatay. Ang tagal niyo nang hindi nagpapakita sa kanila. Hayaan mo. Isa sa mga araw na to dadalawin ko sila. Pero gusto ko kasama ka. Naisip ko nga po yung sinabi ni Ate Gina. Na ano? Doon na lang tayo tumira. Wala naman tayong sariling bahay dun eh. Nakakaya naman kung makikitira tayo sa kamag-anak ng tatay mo. Di ba matagal na po tayong pinapauwi ni Lola doon? Kayo lang po itong ayaw. Nahihiya kasi ko sa lola mo. Hindi naman lingid sa'yo na ayaw talaga sa akin ng lolo't lola mo noon. Matagal na naman po iyon. Hindi na sila galit sa inyo. Kapag po kasi dinadalaw ko sila noon, wala naman po silang binabanggit sa nakaraan. Si Alba, papunta rito. Si Alba po pala yan? Ang laki na ng ipinagbago ng itsura niya ngayon. Oo nga, 3 na rin kasi ang anak eh. Ang panganay yata 12 anyos na. Hi, Aling Pining! Valerie, buti na abutin na kita. Nabanggit ba ng nanay mo na ilang beses akong pumunta dito? Oo, nabanggit nga ni Inay. Kumusta na? Kahit nasa iisang lugar lang tayo, madalang lang tayo magkita. Ito, maganda pa rin naman kahit 3 na ang anak. Nasa bahay na nga lang ako at ang asawa ko lang ang nagtatrabaho. Ikaw naman kasi, bihirang lumabas ng bahay eh. Minsan naman, makipag-bonding ka sa mga ninong at ninang para mapag-usapan na rin ang tungkol sa binyag ng anak ko. Busy rin kasi ako sa trabaho eh. Pero titingnan ko rin. Isinali rin pala kita sa GC natin ha. Makijoin ka naman doon. Sige, titingnan ko. Siya nga pala, kukunin ko lang yung mga hinihingi mong laruan sa akin. Sandali kukunin ko lang. Balak na rin pala niyang ipamigay. Mabuti na banggit mo. Sigurado matutuwa ang mga anak mo. Meron na din po kasi sa bahay na mga stuffed toy. Binili ko nung dalaga pa ako. Gusto ko lang po kasing dagdagan pa. Naisip ko na masyado nang matanda si Valerie para sa mga ganong laruan. Ganun ba? Eto na inilagay ko na sa plastic. Marami-rami din yan. Saan mo to binili? Sa mall lang. Yung sa amin kasi sa bahay, galing pang abroad. Kapag nagbabakasyon ng mga pinsan ko, nagpapabili ako. Ngayon ba hindi ka na nakakapagpabili? Minsan na lang. Busy pa kasi mga pinsan ko ngayon eh. Siya nga pala Valerie. Meron akong announcement sa GC natin. Paki-check na lang ha. Sige mamaya titingnan ko. Ang sipag niyo po talagang gumawa ng walis. Order pa kasi to sa akin eh. Nahihiya naman akong tanggihan. Yung biyenan ko nga po, puro pasarap na lang sa buhay ang ginagawa. Hindi na kasi namin hinahayaan na magtrabaho. Yun din ang gusto ni Valerie kaya lang ako ang mapilit. Manghihina kasi ako kapag walang ginagawa eh. Hoy! Saan mo binili ang kwintas mo, Valerie? Online lang. May ganyan din kasi ako eh. Sigurado ka ba na hindi peke yan? Nagkalat na ngayon ng mga scammer. Sigurado ako na hindi to peke. Dahil pinatingnan ko na sa pawn shop sa bayan. Kung titingnan mo kasi parang iba yung kulay eh. Yung sa akin talaga kasing kumikinang ang pagka-gold. Tsaka sa tita ko yun binili na alahera talaga. Kapag may gusto kang alahas, magsabi ka lang ha. Sige, sa susunod. Hindi naman kasi ako mahilig talaga sa alahas. Binili ko lang to dahil nagandahan ako sa design. O paano, aalis na ako. Marami pa kasi akong gagawin eh. Saka sa isang buwan na yon binyag ha. Baka makalimutan mo. Oo, ingat ka sa pag-uwi.
Kilala ko yung tita niya na nagbebenta ng alahas. Huwag kang bibili doon dahil ilang beses na nakasuhan dahil sa pagbebenta ng peke. Wala naman po akong balak na bumili sa tita niya. Papasok na po muna ako sa loob. Kumain ka na rin. Initi mo na lang yung ulam. Ilang beses pang bumalik sa bahay si Alba. Pero madalas tulog ako kaya wala sa bahay. Alam ko naman kasi kung bakit lagi siyang pumupunta. Para siguro paalalahanan ako sa GC namin na sinisin ko lang. Hindi ko lang kasi gusto ang nababasa ko ng mga ninang at ninong na halos ang gagastos sa binyag. Lahat merong ambag. Hindi naman ganun ang alam ko pag a-attend sa binyag. Ang lalim yata ng iniisip mo dyan. Hindi kasi nagpaparamdam si Valerie eh. Hindi din siya sumasagot sa GC namin. Siya kasing nakatoka sa pagbabayad ng rerentahan nating resort eh. Kung dito kasi sa bahay masikip, hindi kakasya ang mga bisita. Sana personal mo na lang sinabi sa kanya. Eh lagi kasing tulog o wala sa kanila. 1 linggo na lang eh, binyag na. Kinukulit na ako ng caretaker ng resort na magbigay na ng down payment. Yun daw kasi ang sabi ng may-ari. Eh baka naman ayaw ni Valerie ng ganyang style sa binyag. Tayo mapapasubo niyan eh. Halos lahat naman na nagpapabinyag ay katulad ng gagawin natin. Hindi na uso yung makalumang binyagan na a-attend tapos magbibigay ng pakimkim. Sabi ko naman kasi sa'yo, simplihan na lang natin ang binyag. Dahil kapos din tayo sa panggastos. Ayoko nga. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin? Kita mo naman na halos lahat ng pinsan ko bongga ang pabinyag ano? Tapos ako simple lang. Kung lagi ka na lang maiinggit sa kanila at makikipagsabayan, malamang mamulubi na tayo. Lagi kasing ganyan ang bukang bibig mo eh. Ayaw mong itanim dyan sa kukote mo na makakabawi din tayo sa gastos. Bahala ka na nga. Huwag mo na akong sisisin sa bandang huli. Basta gawin mo lang ang pinagagawa ko, hindi ka masisisi. Nang hindi makatiis, pumunta ulit sa bahay si Alba. Kahit natutulog ako, nakiusap siya kay Inay na gisingin ako. Akala naman ni Inay importante ang sadya niya. Kaya napilitan siyang gisingin ako. Uy, pasensya na kung naistorbo kong tulog mo ha. Ayos lang. May emergency ba? Ha? Ano kasi, hindi ko alam kung nababasa mo yung nasa GC natin. Bawat ninong at ninang kasi may nakatoka na ambag. Nababasa ko naman. Kaya lang hindi kasi ako sang-ayon kaya wala akong sinasabi. Hindi ako mayaman para magbayad ng renta ng buong resort. Minsan lang naman yun eh. Hindi mo ba gagawin para sa bata? Ang tungkulin ng isang ninang, maging pangalawang ina, hindi para kami ang gumastos sa luho ng anak mo. Pasensya ka na, magbaback out na ako maging ninang. Mabigat kasi ang tungkulin na binibigay mo eh, hindi ko kayang gampanan. Hindi pwede. Nasa listahan ng pangalan mo. Sige, kung hindi mo kaya wag na lang. Iba na lang siguro ang... Ang dadalhin ko lang regalo at pakimkim. Kung ayaw mo, hindi na ako tutuloy. Yun kasi ang alam ko kapag uma-attend sa binyag eh. Ilang beses na kasi akong nagninang. Ganyan lang naman ang ginagawa ko. Sige, umattend ka na lang kahit anong dala mo. Basta wag ka lang mawawala sa binyag ng anak ko ha. Sige, aalis na ako. Yun lang naman ang sadya ko. Nung makatalikod si Alba, nag-send pa ako ng isang mahabang mensahe sa GC na ginawa niya. Tungkol yun sa tungkulin ng isang ninong at ninang. Halos lahat ng naroon sumang-ayon sa akin. Hindi talaga ako makapaniwala na ipasasagot sa iyo ang renta sa resort. Anong akala nila sa iyo, maraming pera? Hindi mo naman obligasyon yun ah. Gusto nila pala ng bonggang binyag, dapat pinaghandaan nila. Kapag nabasa niyo sa GC ang mga gusto niyang ipasagot sa mga ninong at ninang, baka ma-high blood kayo. Wag mo nang ipabasa. Doon pa lang sa gusto niyang ipasagot sa iyo umiinit na ang ulo ko. Akala yata niya maiisahan niya ako. Lalakihan ko na lang ang pakimkim ko sa anak niya. Yun lang ang magagawa ko sa bata. Ilang araw bago ang binyag, ibinalita sa akin ng pinsan kong si Ate Gina. Napatay na ang lola namin na nanay ni Itay. Kinailangan naming umuwi ng Laguna para sa burol at libing.
na tumagal din na mahigit 1 linggo. Nag-chat na lang ako kay Alba at naiintindihan naman daw niya yun. Maghahanap na lang daw siya ng proxy ko. 1 kahon ang dala ko nung umuwi kami sa amin. Pamana daw yun sa akin ni Lola. Itinabi ko muna sa kwarto ang bagay na yun. Si nanay na rin na nagdala ng regalo ko at sobrang naglalaman ng pera sa bahay ni na Alba ng araw na yun. Hindi na masama. Galante pala talaga yun si Valerie. Hindi nga ako nagkamali ng pagkuha sa kanya bilang ninang ng anak natin. Kahit naiinis pa rin ako sa kanya. Alam ko naman kasi na kaya niya. Ayaw lang niya talaga maglabas ng pera para sa pambayad sa resort. Sana lang hindi makarating sa kanyang paninirang ginawa mo. Hindi naman kasi siya nagsabi na rerentahan yung resort na malapit dito sa atin eh. Tapos pinalabas mo doon si may-ari na siya may gusto at nag-back out lang siya. Hindi naman nila yun kilala eh. Kaya malabong makarating sa kanila yun. Sana nga. Sayang nga sumabay pang pagkamatay ng lola niya sa binyag. Hindi ko tuloy siya na ipakilala sa kapatid ko. Bagay pa naman sila. 1 taon lang ang tanda ni Aljon sa kanya. Kung magiging sila, swerte ng kapatid ko kahit hindi na siya magtrabaho. Hindi niya magugustuhan ng kapatid mo. Wala nang ang trabaho, puro bisyo pang inaatupag. Malay mo naman magbago siya kapag naging sila ni Valerie. Ang dami nang naging nobya ng kapatid mo. Nagbago ba siya? Hindi naman, di ba? Tinuturuan mo lang na maging batugan ng lalaking yun eh. Alam mo rin kasi na makikinabang ka rin kay Valerie kapag naging sila. Ano naman? Kung magiging sila, dapat lang na pati tayo makinabang sa kita niya, di ba? Ngayon pa nga lang pumapalag na si Valerie. Hindi mo siya mauto kahit maging sila pa ng kapatid mo. Ay nako! Lagi ka kasing kontra sa mga sinasabi ko. Lingid kay Alba, nagdadala rin ng walis si inay sa resort na malapit sa amin. Sinabi nga ng may-ari ang tungkol sa sinabi nito. Na ako talaga ang may gustong magbayad ng renta para sa pagdadausan ng binyag noon. Huwag kayong maniwala. Hindi naman pumayag ang anak ko eh. Ninang lang naman siya. Bakit siya ang sasagot sa renta dito sa resort nyo? Hindi naman po ako naniniwala sa babaeng yun eh. Kaya lang naman gusto dito idaos ang binyag dahil dito rin yung handaan ng pamangkin niya nung nakaraang taon. Inggitera kasi ang babaeng yun. Ang malas naman ng anak mo. Naging kumari pa niya si Alba. Ayaw sana ng anak ko dahil hindi naman sila magkaibigan. Kaya lang nahihiya din syempre at nakikisama rin. Mag-iingat na lang kamo siya dahil ang kumari niya, nuknukan ng pagkainggitera at chismosa. Kita niyo nga ginawan agad siya ng kwento. Mabuti na lang hindi ako naniwala, kundi yung caretaker lang nitong resort. Salamat Aiza dahil sinabi mo sa akin to. Wala talaga kaming kaalam-alam sa ginawa ni Alba eh. Mag-iingat na lang kami sa kanya. Pauwi na nun si inay nang makita niya si Alba nakausap ang mga chismosa sa lugar namin. Narinig pa niya ang pangalan ko na topic ng mga yun. Sabi maganda daw ang trabaho. Magkano lang ibinigay na pakimkim sa anak ko? Tapos yung damit na regalo, nako, parang sa bangketa lang binili. Parang gusto ko tuloy pagsisihan na kinuha ko pang ninang ang Valerie na yun. Gusto ko sanang itapon yung damit eh. Nakakadismaya kasi. Ikaw naman kasi ayaw mo munang kilatisin. Kita mo nga ang bahay lumang-luma na. Kung totoo nga na malaki ang sahod niya, di sana nakapagpagawa na ng bahay. Nanay nga niya naglalako pa rin ng walis hanggang ngayon. Tapos ang anak niya, gala ng gala. Kaya hindi ako nakikipag-usap sa mag-inang yon. Ayoko ng mga plastic at akala mo mga kung sino. Nakatapak pa rin naman sa lupa. Pwe! Naiiling na lang si inay na sa iba na lang dumaan para hindi siya makita ng mga yun. Pagdating sa bahay, galit naman niyang ikinuwento sa akin ng mga narinig. Ipinapakita ko lang na baliwala sa akin ng mga sinabi niya. Pero sa loob ko, apektado rin ako. Hayaan niyo na lang po sila. Wala lang silang magawa, lalo na si Aling Dolor. Nagagalit kasi yun dahil hindi ko pinautang. Ano ba naman kasi yung hiniram niya dati, sabi binayaran na.
Wala naman siyang binibigay sa akin. Mabuti nga yun. Ipinakita na agad ni Alba ang tunay niyang kulay. Sana hindi na lang kita pinilit na tanggapin ang pagiging ninang ng anak niya. May kasalanan din ako. Ayos lang po yun, Nay. Wala namang kinalaman ng bata eh. Masakit din naman kasi sa akin na marinig na pinipintasan niya ang mga bigay mo. At siniraan ka pa sa may-ari ng resort. Mabuti na lang mabait si Aiza at hindi naniwala. O ngayon, alam niyo na po kung bakit ayokong makipagkaibigan sa mga taga rito. Kahit ano kasing mabuti ang gawin mo sa kanila, meron pa rin silang masasabi sa atin na hindi maganda. Mas lalo ko pang sinubsubang sarili ko sa trabaho. Si Inay lang ang laging nakakasalubong ni Alba. Ngumingiti naman daw sa kanya ang kumari ko. Pero oras na maramdaman niyang gustong makipagkwentuhan, umiiwas na lang siya. Mula kasi nung marinig ni Inay na sinisiraan ako nito, nawalan na siya ng gana. Bakit ka na naman nakasimangot dyan? Para kasi akong iniiwasan ni Aling Pining eh. Bakit mo naman nasabi yan? Ilang beses ko na kasi siyang nakakasalubong, puro ngumingiti lang siya. At kapag tatangkain ko naman siyang kausapin, nagdadahilan siyang may gagawin o may pupuntahan pa. Hindi naman siya ganun dati ah. Baka naman kasi nakarating na sa kanyang ginagawa mong paninira sa anak niya. Alam mo bang kakilala pala nung may-ari ng resort si Aling Pining? Nakita ko kasi silang magkausap. Para magkaibigan nga eh. Baka sinumbong ka na. Pakialam ko, tayong naperwisyo nun at napahiya no? Sana kasi pumayag na lang si Valerie. Patunayan niyang kaya niyang rentahan ng resort. Tumigil ka na kasi sa mga ginagawa mo. Porke tahimik lang ang mag-ina, inuubos mo naman ang pasensya nila. Tandaan mo, iba magalit ang mga taong tahimik. Ang yabang kasi ni Valerie eh. Wala nga nakakaalam kung ano ba talaga ang trabaho niya. Baka mamaya may sugar daddy lang pala siya. Kaya nabibili niya ang mga gusto niya at nakakapamasyal siya sa ibang lugar. Wala ka nang pakialam dun. Buhay naman niya yun eh. Siya nga pala, birthday na ni Maha sa isang linggo. Gusto niya maghanda kagaya ng pinsan niya. Kumain na lang tayo sa labas para tipid. Wala akong budget eh. Ano? Sinabi na niya sa mga kaibigan at kaklase na maghahanda tayo eh. Bakit kasi hindi mo pinigilan? Pareho talaga kayong mag-ina. Kung ano nakikita sa iba, gusto gayahin din. Hindi tayo mayaman, Alba. Yan ang itanim mo sa utak mo. Letseng buhay naman to oh. Simple na nga lang hinihingi ko eh. Hindi mo pa maibigay sa amin ang anak mo? Hindi lang simpleng hinihingi mo sa akin eh. Umaasa ka kasing mayaman. Pwede naman kasi tayong mamuhay ng simple. Sobrang simple na nga ng buhay natin eh. Hindi na nga tayo makapamasyal. Tapos simpleng handaan lang ang hinihingi ko. Hindi mo pa maibigay sa mga anak mo. Paano nga kasi naiinggit ka sa mga nakikita mo? Ngayon naman si Valerie ang kinaiinggitan mo. Kaya nga sinisiraan mo yung tao eh. Dahil hindi mo siya magaya. Sino bang asawa mo ha? Bakit bang babaeng yun ang kinakampihan mo? Hindi ko siya kinakampihan. Sinasabi ko lang ang maling ginagawa mo. Gusto mo bang gayahin ka ng mga anak mo? Hindi naman ako magkakaganito kung hindi dahil sa'yo. Sana hindi na lang ako nagpakasal sa'yo kung ganitong buhay rin lang ang ibibigay mo. Ikaw to may gusto na magpakasal na tayo eh. Dahil akala mo mapera ako dahil nakabenta kami ng lupa. Grabe kasi yung pagkagahaman mo eh. Hindi totoo yan no. Alam mong mahal kita kaya gusto ko magpakasal na tayo noon. Huwag mo nang itanggi. Ako mismo nakarinig sa pag-uusap niyo ng kapatid mo. Kung gusto mo makakuha mga bagay na gusto mo, matuto kang magtrabaho. Akala mo naman ganun kadali? Sino ang mag-aalaga sa anak natin? Gusto namang alagaan niya yung anak natin eh. Total, hindi mo naman pinadedede sa yung bata. Hindi na ako sanay magtrabaho, alam mo yan. Ang sabihin mo, gusto mo lang nakasahod lagi ang kamay mo tuwing sweldo ko. Nasira na ang lumang TV namin dahil sa tagal na rin. Nag-aaral pa ako noon, gamit na namin yun. Panunood lang naman ng isa sa libangan ni Inay kaya binilhan ko na siya ng bago. At mas malaki kesa dati. Sakto namang dineliver yun sa bahay nung dumating si Alba. Ay, ganyan din ang tatak ng TV namin. Mas malaki nga lang sa amin. Kinuha namin sa home credit. Siguro pareho tayo ng kinuhanan sa bayan. Cash ko binili to sa mall. Nung isang araw ko pa to binili, ngayon lang dineliver. Oh, talaga? Mabuti may pambili ka. Oo naman, lahat ng gamit namin binibili ko ng cash.
Ayoko kasi ng nangungutang. Ah, kaya nga pala ako nandito para itanong kung may alam kang trabaho na pwede kong pasukan. Gusto ko yung tulad sana sa'yo. Sayang, naunahan ka na ng kaibigan ko eh. Nagpapahanap din kasi yung kaibigan ng boss ko. Tamang-tama, kailangan pa ng isang client tong kaibigan ko. Siyang nirekomenda ko. Ano bang natapos mo? Di ba nga, high school lang kasi nag-asawa na ako. Ah, oo nga pala, hindi ko na maalala. Sasabihan na lang kita kapag meron. Aasahan ko yan ha. Naiinip na kasi ako sa bahay kaya gusto ko rin mag-work from home. Wala yata ang nanay mo. Nasa palengke. Pauwi na rin yon. Kanina pa umalis eh. Oh, siya na yata yung sakay ng tricycle. Siya na nga. Sandali lang ha. Tutulungan ko lang magbaba ng mga pinamili. Iniwan ko lang sandali si Alba para tulungan si inay. Habang papasok ng bahay, sinabi ko rin na dumating na ang TV na binili ko para sa kanya. Hindi naman maitago nito ang saya. At nauna pa sa akin pumasok. Ang laki naman ito. Sabi ko naman sa'yo kahit na maliit lang eh. Okay na sa akin. Sigurado mahal to. Ayos lang po yan, Nay. Maranasan man lang natin ang magkaroon ng malaking TV. Hindi bagay ang ganyang kalaking TV sa sala nyo. Dapat nga talaga yung maliit lang. Malaki kasi ang bahay namin kaya bumagay yung malaki naming TV eh. Hindi ko na pwedeng ibalik yan kaya okay na rin naman na yan ang nabili ko. Ang dami niyo naman pinamili, Aling Pining. Buti na uubos niyo yan. Oo naman, hindi talaga ako matipid sa pagkain eh. Ganon din kasi ang gusto ni Valerie. Ganon din kami sa bahay eh. Minsan, nasasayang na lang kasi sa labas din kami kumakain. Kapag nagkukulang naman, umuutang na lang kami sa tindahan ni Aling Tessie. Matagal na kaming hindi umuutang sa tindahan. Mula nung magkaroon ng trabaho si Valerie. Ganon din po kami. Hindi lang po maiwasan dahil nga wala laging barya si Aling Tessie. Kaya laging bukang bibig ililista na lang niya. Nagkakaroon tuloy kami ng utang. Hindi niyo po ba ilalabas sa kahon ng TV? Mamaya na lang siguro. Uunahin ko muna tong mga pinamili ko. Maiwan ko muna kayo ha. Dito lang ako sa kusina. Sige po, Aling Pining. Lahat ba sa palengke ninyo binibili? Yung iba sa grocery store na. Tsaka para makagala na rin. Ibang-iba na talaga ang buhay nyo kaysa dati, ano? Natatandaan ko pa noon, puro kayo utang sa tindahan. Salamat talaga sa tumulong sa'yo para makapagtapos ka. Scholar ako at nag-working student din para makapag-aral. Si nanay ang naghirap, kaya sinusuklian ko lahat ng mga sakripisyong ginawa niya sa akin. Di ba nabanggit na yan sa iyo ni inay? Akala ko tinulungan kayo ng kamag-anak ng nanay mo. Ang ibig ko sabihin may kaunting ambag sila. Wala ah. Kahit kailan, hindi nila kami tinulungan, kaya wala akong utang na loob sa kanila. Kung meron man silang sinasabi sa amin ngayon, wala akong pakialam. Siguro nahalata ni Alba ang pagbabago ng mood ko. Kaya nagpaalam na siyang uuwi. Tsaka naman lumabas si inay mula sa kusina. Alam ko narinig niya ang mga sinabi ni Alba. Nakakaramdam na rin tuloy ako ng inis sa kumari ko. Ikinabit ko na lang ang TV para makapanood na mamaya si inay. Pagdating sa kanila, hindi na naman maipinta ang mukha ni Alba. Bakit na naman ganyan ang mukha mo? May bagong TV si na Valerie. Ano naman? Ang laki ng TV nila, akala ko utang. Binili pala ng kumare natin ng cash. Kaya naman niya yun dahil malaki ang sahod niya Nagpapahanap nga ako sa kanya ng trabaho. Kaya alam para minamata niya ako Dahil hindi ako nakatungtong sa kolehiyo katulad niya. Ano ba sinabi niya? Sasabihan na lang daw niya ako kung meron. Pero alam ko na hindi niya ako tutulungan. Malay mo naman tulungan ka ng tao. Matuto ka kasi maghintay. Grabe. 2 na nga lang sila ang dami pang mamalengke ni Aling Pining. Iba pa yung grocery nila ha. Kahit maliit ang bahay nila, kumpleto naman sa gamit. Alam mo siguro mas maganda kung hindi ka napupunta sa kanila para hindi ka na nahihinggit. Bakit ba? Lagi mo nang ipinamumukha sa akin na inggitera ako ha? Totoo naman kasi. Pati anak natin nahahawa na sa ugali mo. Ayun, umiiyak si Mahad na napahiya daw siya sa mga kaklase niya.
Sinabihan daw siyang sinungaling ng mga kaklase niya. Bakit kasi pinangakuan mo yung bata na maghahanda siya eh? Hindi ba pinag-usapan na natin sa labas na lang tayo kakain? Akala ko kasi makakagawa ka ng paraan eh. Ikaw magpaliwanag kay Maha. Hindi siya nakikinig sa akin. Nasaan ba siya? Nasa kwarto, kanina pa nagbumukmok. Sige, ako nang kakausap sa kanya. Nang sumunod na araw, maraming naririnig si inay ng mga kwento tungkol sa akin mula sa ibang tao. Siguro daw ang nagpapakalat ng maling balita ay ang kumari kong si Alba. Dahil abala ko sa trabaho ko, hindi ko nalang binibigyan ng pansin. Pero iba pala kapag ako na mismo ang nakarinig ng hindi magandang salita tungkol sa amin ni inay. May bibilin sana ako noon nang marinig ko ang sinabi ng tiyahin ni Alba. Isang malakas na tikim lang ang ginawa ko para tumigil sila. Bigla naman nagpulasan ng mga kausap niya at bigla siyang napatungo. Kaya kong tanggapin ang sinasabi niyo sa akin. Pero ingat kayo sa mga binibitawan niyong salita sa nanay ko. Mas di hamak naman na matino at mabuti siya kaysa sa inyo, na tumanda na lang sa paninira sa mga tao. Binabalaan ko kayo. Hindi ako kasing bait ng nanay ko. Kung gusto niyong makita kung paano ako magalit, ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa niyo. Hindi naman makatingin ng diretso ang matandang babae sa akin. Iniwanan ko pa siya ng malalim na titig bago tumalikod at naglakad palayo. Hindi na rin ako bumili ng kailangan ko sa tindahan. Oh, nasa na ang pinabibili ko sa iyong arina? Hindi po ako bumili eh. Naabutan ko po kasi na nandun ang tiyahin ni Alba at ang iba pa. Nag-iinit ang ulo ko nung marinig kong pinag-uusapan nila kayo. Sa mismong bibig ni Aling Chona ko narinig na kaya namatay si Itay dahil sa sama ng loob dahil anak niyo daw ako sa ibang lalaki. Matagal ko na yung naririnig. Hindi ba nila nakikita ang pagkakahawig mo sa tatay mo? Mga taong yun talaga, oo. Basta meron lang maibato sa atin. Mga hindi iniisip ang sinasabi. Sige lang, ubusin nila ang pasensya ko. Hindi nila magugustuhan ang gagawin ko. Kung ipapablatter mo sila sa barangay, naku, sanay na ang mga yun sa reklamo sa kanila. Hindi na nila yun iniinda. Mga manhid na nga sila eh. Iba po ang gagawin ko sa kanila. Nay, pakilista niyo nga po sa isang pirasong papel ang mga pangalan ng mga chismosa sa atin. Ang mahilig lang naman manguna sa chismisan ay sina Dolor at Chona. Yung iba nakikisama lang. Ano bang pinaplano mo sa kanila ha? Bala ko po silang turuan ng leksyon para hindi na ulit sila mamerwisyo ng kapwa nila. Ilang beses na nga silang sinugod sa bahay nila wala pa rin kadala-dala. Huwag mong sabihin ganun din ang gagawin mo. Hindi po, Nay. Huwag na lang po kayong magtanong pa. Baka ikapahamak mo pa yung gagawin mo. Hindi po yan, Nay. Magtiwala lang po kayo. Pinalipas ko muna ang 1 linggo bago ko isinagawa ang plano ko. Gusto ko kasing subukan kung talaga bang nananalaytay sa dugo ko ang pagiging mangkukulam. Gaya ng sinasabi sa sulat ng lola ko. Sa silid ko, kinuha ko ulit ang kahon na pamana sa akin. Kasama ng iniwan na huling habilin sa akin ni Lola Criselda. Ako daw ang nararapat na magmana. Dahil nasa akin daw ang tatak ng isang mangkukulam. Nasagad na kasi nila ako. Pati nanay ko na maayos naman ang pakikisama sa kanila. Hindi nila pinalampas sa mapanira nilang mga chismis. Pagsasabay-sabayin ko na lang kayo. Total naman, nagpapaligsahan kayo sa pagkakalat ng kasinungalingan. Makalipas ang 2 araw, nabalitaan na lang namin na magkasunod na isinugod sa ospital sina Aling Dolor at Aling Chona. Pareho daw na maga ang mga mukha at dila. Nasa labas kami ng bahay ni inay at pinanonood ko siya sa ginagawa niyang walis nang dumating si Alba. Nabalitaan niyo na siguro ang nangyari sa tiyahin ko at kay Aling Dolor. Nabalitaan nga namin. Pero totoo ba ang sinasabi ng mga tao sa kanila? Na maga nga ba ang mukha at dila nila? Totoo po yun. Yung kay Aling Dolor po, namanas at sa tiyahin ko, para siyang nasunog. Nalapnos po kasi ang balat niya. Anong sakit kaya ang dumapo sa kanila?
Sabi nga po ng matatanda sa pamilya, dapat daw hindi nila dinala sa ospital. Kaya alam po ang mga anak ni Tia Chona ang may gusto. Tama lang naman na isugod sila sa ospital. Paano malalaman ang nangyayari sa kanila? Sabi po kasi ng iba naming kamag-anak, baka daw po kulam ang nangyayari sa kanila. Sino naman ang gagawa nun sa kanila? Tsaka wala namang mangkukulam dito sa atin Albularyo meron pa. Sana sa kanya na lang dinala. Wala na po kasing tiwala ang mga yun kay Mang Simeon. Wala yatang araw na hindi lasing ang matandang yun. Kahit lasinggero si Mang Simeon, marami pa rin naman siyang nagagamot. Lalo na yun dahil sa kulam at mga gawa ng elemento. Oo nga po, pero wala na po tayong magagawa. Nadala na nila ang tiyahin ko sa ospital Sana lang mapagaling siya. Sana nga gumaling silang pareho. Kung totoo na kinulam sila, sino naman kaya ang gagawa nun? Magtataka ka pa ba kung sino ang kumulam sa dalawang yon? Marami ang galit sa kanila dahil sa pagiging tsismosa nila. Kaya siguro yung taong ginawa nila ng kwento, hindi na nakapagpigil, kaya pinakulam na sila. Sinabihan naman namin ang tiyahin ko na tumigil sa ginagawa Baka kako makahanap siya ng katapat niya. Ito na nga nangyari. Ay, siya nga pala. Alam ko, Mare, na galit ka sa tiyahin ko. Nabanggit niya kasi yung tungkol sa tindahan. Na nahuli ko siyang ipinagkakalat sa iba na anak ako sa ibang lalaki ng nanay ko at yun ang ikinamatay ng itay. Samantalang, matanda na siya noong namamatay sa aksidente si itay. Imposible na hindi niya matandaan yun. Sadya talagang mapanira ang tiyahin mo. Oo nga si Chang talaga. Kung ano man ang nangyari, karma na yun sa kanya. Sana malampasan niya pa rin para makapagbagong buhay siya. Kung sakali na hindi siya mapagaling ng doktor, dadalhin na namin siya kay Mang Simeon. Baka nga kasi kinukulam ang tiyahin ko. O paano? Uuwi na po muna ako. O sige, Iha. Ay, hindi mo na dapat yun sinabi kay Alba. Baka kung anong isipin niya. Pareho pa naman sila ng tiyahin niya. Pasensya na kayo, Nay, ha? Naiinis pa rin kasi ako kaya siguro walang preno ang bibig ko. Matagal nang ganun ang ugali ng dalawang yun. Nakakapagtaka na ngayon lang nangyari yun sa kanila. Siguro po dahil ngayon sila kinarma sa mga pinaggagawa nila. Ang kawawa si Dolor. Alam naman kasi natin na hindi naman mabuti ang buhay nila. Saan sila kukuha ng pambayad sa ospital? Ganoon na nga kasi ang buhay nila pagkatapos gawain pa niyang manira ng kapwa. Akala yata nila hindi sila kakarmahin. Sabi nga, libre na nga ang maging mabuti, hindi pa talaga magawa. Likas na sa kanila ang ganung pag-uugali. Sana naman walang nagmana sa mga apo. Maiba nga po pala ako, Nay. Malapit na ang birthday niyo. Gusto niyo po na ipaghanda ko kayo dito sa bahay? Ay naku, wag na, Iha. Baka mamaya maging issue pa sa mga taga rito. Gaya na lang ng ginagawa natin. Kumain na lang tayo sa labas. Sige po, kayong bahala. Kahit ayaw ni Inay, isang sorpresa ang hinanda ko para sa kanya. 3 araw kami nag-staycation para naman ma-relax siya. Inimbita ko rin ang mga kaibigan ko para magsalo-salo sa mismong birthday ni Inay. Lingid sa amin, ilang beses palang bumalik sa bahay si Alba. Sa 4 na araw pa kami nakauwi ni Inay. Salamat, Iha, sa masayang pa-birthday mo sa akin, Sobrang saya ko talaga. Gusto ko lang pong maiba ang pagse-celebrate ng birthday niyo. Puro na lang kasi tayo kain sa labas Ang saya din kasama ng mga kaibigan mo, puro kalog. Lalo na yung bakla. Grabe ang tawa ko sa kanya. Pakiramdam ko tuloy bumata ako ng ilang taon. Ganun naman po dapat I-enjoy nyo lang po ang buhay na meron tayo ngayon. Nahinto ang pagkukwentuhan namin ni Inay na may kumatok sa pinto. Lumapit si Inay para pagbuksan ng kumakatok. Si Alba lang pala. Tumuloy na ang kumare ko kahit hindi pa pinapapasok ni Inay. At home na talaga siya sa bahay namin. Kararating niyo lang ba? Oo. Kumusta na pala ang tiyahin mo?
Bumubuti na po ang lagay niya. Napilitan na rin po silang ipatingin kay Mang Simeon. Tama nga po kami. May kumukulam sa kanya. Talaga? Nalaman ba ni Mang Simeon kung sino ang kumukulam sa kanya? Malabo daw po ang mukha ng babae, pero nasisiguro daw niya na hindi taga rito. Ang kawawa po si Aling Dolor. Hindi na po niya kinaya. Anong ibig mong sabihin? Binawian na po siya ng buhay. Inatake po siya habang nasa bahay. Hindi po yata matanggap na kulam ang nangyayari sa kanya. Kawawa naman. Ilang araw na nga po ako nagpapabalik-balik dito para sana humingi ng tulong para kay Aling Dolor. Kayo na lang po ang hindi nakakapagbigay. Obligado ba na magbigay lahat ng tao? Hindi naman. Kaya lang alam ko naman na may kakayahan kayo na magbigay. O ito, pasensya ka na kung yan lang ang nakayanan namin. 500 lang? Bakit? Ikaw ba? Magkano ang ibinigay mo? Pasensya ka na, Iha, ha? Galing kasi kami sa gastusan eh. Kapag pumunta ako sa lamay doon na lang ako magbibigay, ha? Sige po, Aling Pining. Salamat po at nauunawaan ninyo ang kalagayan ng pamilya ni Aling Dolor. Saan nga po pala kayo nagpunta? Ilang araw din po kayong wala Birthday ng inay. Kaya nag-staycation kami para maiba naman. Ganun ba? Ang swerte nyo naman, Aling Pining. O paano po, aalis na po ako. Sige, Iha. Baka bukas na lang din ako pumunta sa lamay. Bakit parang nag-iiba ang timpla mo kapag kaharap si Alba? Alam ko po kasi na pinaplastic lang tayo ng babaeng yun. Mabuti pa po, papasok na ako sa kwarto. Teka lang, Val. Bakit ba parang nag-iiba yata ang ugali ni Valerie nitong mga nakaraang araw? Sa silid ko, kinuha ko ang kahon na nakatago. Ibang sayang nararamdaman ko. Sa wakas kasi nakapaghiganti na ako. Napatunayan ko rin na totoo nga ang kulam. Kinapa ako sa dibdib ko kung may nararamdaman ba akong pagsisisi sa nangyari kay Aling Dolor. Purong kasiyahan lang ang nararamdaman ko. Salamat, Lola Criselda. Sa napakaganda niyong regalo sa akin. Sana noon ko pa ito natanggap para hindi na namin naranasan ang apihin ng mga taga rito. Hanggang mailibing si Aling Dolor, hindi ako nakiramay sa pamilya niya. Para sa akin, sapat na ang ibinigay ko sa kanilang tulong. Bigla ko nakaramdam na parang merong nagmamasid sa akin. Paglingon ko, nasa labas ng bakuran namin si Mang Simeon. Seryoso siyang nakatingin sa akin. Bigla naman ako nakaramdam ng kilabot sa pagkakatitig niya. May kailangan po ba kayo? Alam ko na nadala ka lamang sa galit mo. Sana wag mo nang ulitin. Mahirap yakapin ang kasamaan. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Alam ko na ikaw ang nasa likod ng nangyari kina Dolor at Chola. Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo. Mabuti pa pong umalis na kayo. Di ako kaaway, Iha. Gusto lamang kitang paalalahanan para hindi ka maligaw ng landas. Huwag ka mag-alala. Wala akong pagsasabihan ng sikreto mo. Hindi na ako nakapagsalita hanggang sa makaalis si Mang Simeon. Nagtataka pa ako nung una kung paano niya nalaman ang ginawa ko. Bandang huli ako na rin ang sumagot. Nakalimutan kong mahusay nga pala siyang albularyo sa lugar namin. Valerie, anong ginagawa mo rito sa labas? Nagpapahangin lang po ako. Anay, gaano niyo po kakilala si Mang Simeon maliban sa pagiging lasinggero niya? Magaling siyang albularyo. Di ba nga nung bata ka sa kanya kita dinadala? Dahil wala tayong pandoktor noon. Mabait po ba siya? Oo naman. Mas gusto ko ang ugali niya kaysa sa mga taga rito. Dayo nga lang pala siya rito. At sa pagkakaalam ko pamangkin lang ang kasakasama niya. Yun yata ang tinuturuan niya kung paano manggamot Siguro yun ang papalit sa kanya. Ganun po ba? Bakit mo nga pala naitanong? Nakita ko po kasi siya na dumaan kaya naitanong ko. Lasing na naman ba? Hindi ko po alam Tara na po, Nay, sa loob ng bahay.
Malamok na po dito. Ilang araw na akong hindi makatulog. May mga gabing nagigising ako dahil naririnig ko ang boses ni Lola Criselda. Hindi ko alam kung ano ba ang gusto niyang sabihin sa akin. Hindi tuloy ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Mabuti na lang madali lang ang mga task na ginagawa ko. Dumagdag pa ang mga chat sa akin ni Alba. Nakinukulit ako na ako na lang daw ang sumagot sa party ng inaanak ko. Nang sabihin ko na wala akong budget, sinagot ba naman ako na may pang staycation nga raw ako. Parang sasabog ang ulo ko sa tindi ng sakit. Ayos ka lang ba, anak? Masakit lang po ang ulo ko. Teka, ikukuha kita ng gamot. Dumagdag pa tong si Alba. Para siyang linta kung makasipsip ng dugo. Pinagbigyan ko na nga siya na ako na ang sumagot ng 1 buwan na supply na gatas ng anak niya eh. Ngayon nangungulit na naman na ako daw ang sumagot ng party ng inaanak ko. Ang kapal naman ng mukha niya. Pinalampas mo na nga ang mga ginawa niya sa iyo eh. Huwag naman siyang abusado. Matutulog na po muna ako. Sobrang sakit po talaga ng ulo ko eh. Mawawala rin yan maya-maya dahil nakainom ka na rin ng gamot. Nang makapasok ako sa kwarto, lumabas na naman ng bahay si Inay para ituloy ang ginagawa niya. Sakto namang dumating si Alba. Dahil sa nakikita ni Inay, naisip niyang kausapin na ang babae. May ginagawa po ba si Valerie? Kachat ko pa lang po siya kanina eh. Hindi na po samagot. Pinagpahinga ko muna. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam niya eh. Pero kailangan pa rin niya magtrabaho. Ang sipag naman po kasi niya eh. Masipag talaga ang anak ko kahit nung nag-aaral siya. Kung ano man ang meron siya ngayon, pinaghirapan niya yon. Kaya nalulungkot ako kapag meron humihingi sa kanya na akala mo may patago sa kanya. Aling Pining, Hindi madamot ang anak ko pero sana naman eh. Huwag mong abusuhin ang kabaitan niya. Hindi naman niya obligasyon ng party para sa anak mo eh. siya naman po ang may gusto nun. Siya ito nagpresenta na gagastosan ng birthday party ng anak ko. Huwag ka na magkaila pa. Nabasa ko ang mga chat mo sa kanya. Nangungulit ka at kinukonsensya mo pa siya na nagawa niyang mag-staycation kami. Pero ang anak mo hindi mapagbigyan. Hindi pinupulot ng anak ko ang pera niya. Huwag niyo naman po ako ipahiya sa mga tao. Naririnig nilang sinasabi ninyo. Nahihiya ka sa kanila pero hindi sa anak ko. Alam namin ang ginagawa mong paninira. Pero ni minsan hindi ka kinumpronta ng anak ko. Tama na po. Sobra naman kayo makapagsalita. Ang yabang niyo porket nakakaangat na kayo sa buhay ah. Bakit? Nakahiga na ba kayo sa pera? Gusto ko lang na matauhan ka sa ginagawa mo. Magbabayad po kayo sa ginawa ninyong ito. Hindi kayo kakampihan ng mga kamag-anak ninyo dahil sa sama ng ugali nyo. Huwag mo akong takutin sa sarili kong bakuran. Umiiyak na umuwi sa kanilang bahay si Alba. Pagdating doon niya ibinuhos lahat ng galit na nararamdaman niya. Tinawag naman ng panganay niya ang ama na kasalukuyang nasa kabilang bahay. Nang makauwi, naabutan niyang nakasalampak sa saigang asawa habang umiiyak. Oh, ano nangyari sa'yo? May umaway ba sa'yo sa labas? Ang maginang yon. Gusto ko sila magbayad. Ano bang ginawa nila sa'yo? Ipinahiya ako ni Aling Pening. Pinagsabihan niya ako na tumigil sa kahihingi kay Valerie dahil hindi nito pinupulot ang pera. Tama naman siya eh. Siguro itinuloy mo pa rin ang paghingi sa kanya para sa party ng anak natin. 2 buwan pa naman yun eh. Kaya nga sinabi ko sa kanya para mapaghandaan na niya. Hindi naman kasi niya obligasyon yun eh. Ninang lang siya ng anak natin. Huwag mo naman siyang pigain. Tignan mo tuloy nangyari sa'yo. Magbabayad sila ng mahal. Isinusumpa ko. Yang pagiging inggitera mong naglalagay sa'yo sa alanganin eh. Kailan ka ba makukontento sa buhay kung ano meron tayo? Huwag mo hanapin sa ibang mga bagay na gusto mo. Tigilan mo na nga ako! Paulit-ulit na lang ang sermon mo sa akin. Sa halip na gumawa ka ng paraan kung paano mo maibibigay ang mga gusto ko, puro ka nalang pangaral sa May akin. hangganan ng kakayahan ko. Anong gusto mo, magnakaw ako? Ha? Oo! Mabuti pa nga!
Mabuti pa maghiwalay na lang tayo. Sawang-sawa na ako sa ugali mong yan. Sige, umalis ka! Mabuti pa nga eh. Baka ikaw ang mahala sa buhay ko. Ni hindi mo nga ako mabilhan ng bagong cellphone eh. Baon na nga tayo sa utang dahil sa pagsunod ko sa kapritsyo mo. Bahala ka na magbayad sa mga yon. Mula nang kausapin ni Inay si Alba, hindi na siya nag-chat sa akin. At hindi na rin pumupunta sa bahay. Lingid sa akin dahil hindi nito nakuha ang gusto sa akin. Kung ano-anong kwentong ipinagkakalat nito sa ibang tao. Merong hindi naniniwala. Pero mas marami ang naniniwala sa kasinungalingan niya. Pagkatapos magkalat ng tsismis si Alba, naisip naman niyang dalawin ng tiyahin na malapit sa kanila ang bahay. Mula nung makulam ang matandang babae, hindi na to nakapagsalita ulit. Ikinuwento niya ang mga ginawa niya sa akin. Imbis na matuwa ang matanda, naiyak pa to at sumenya sa pamangkin. Naiintindihan ko po ang ibig ninyong sabihin. Pero hindi po mangyayari sa akin ang nangyari sa inyo. Wala naman pong alam sa kulam ang mag-inang yun. Gusto ko lang pong makaganti sa kanila. Kung hindi ko makuha ang gusto ko, ay di sisiraan ko na lang sila sa ibang tao. Nakakarating naman kay Inay ang mga ginagawa ni Alba. Minsan nadaanan niya to at nung makita siya, sinadya pa niyang lakasan ng boses niya. Talaga bang sagad hanggang buto ang inggit mo sa anak ko, ha? Ginawa mo lang ba siyang ninang para gatasan? Bakit nang gagalaiti ka sa galit, ha? Totoo naman na madamot ang anak mo. Wala ding utang na loob sa mga nagpaaral sa kanya. Ituro mo sa akin kung sino ang tinutukoy mo nagpaaral sa kanya. Ngayon mismo sabihin mo kung sino. Bakit hindi mo masabi kung sino? Dahil gumagawa ka lang ng kwento. Gusto mong palabasin masama ang anak ko. Pero ang totoo niyan, ikaw ang masama. Ikaw ang walang utang na loob. Pwede po ba, Aling Pining? Huwag kayong magwala dito. Nakakahiya ang ginagawa nyo. Ikaw ang nakakahiya. Masyado kang nilalamon ng inggit mo. Hindi mo matanggap na ang binubuli mo nung araw na angatan ka na. O di ba totoo? Talagang ginagalit mo kung matanda ka? Ha? Alik ka mo rito. Sinabunutan ni Alba si Inay. Dahil higit siyang malakas na tumba si Inay sa lupa. Nung tatangkain niyang lapitan muli si Inay, dumating naman si Mang Simeon. Inalalayan niyang makatayo si Inay. Awatin yung babaeng yan. Huwag lang kayong tumunganga dyan. Huwag kang makikialam dito, Mang Simeon. Umalis ka na at baka pagsisihan mong pakikialam Baka mo. ikaw magsisi sa ginawa mo kay Pining. Para mo na siyang ina at kaibigan siya ng namayapa mong nanay. Wala akong pakialam. Bastos ka talaga. Kaya lumalayo sa iyo ang grasa dahil sa ugali mong yan. Hindi ka pa nadala sa nangyari sa tiyahin mo? Ito ang tandaan mo. Oras na sapitin mo rin ang nangyari sa kanya. Wala kang aasahan at tulong mula sa akin. Siguro, isa ka rin sa lalaki na babaeng yan, kaya ganun na lang ang pagtatanggol mo sa kanya. Hindi ba talaga titigil ang bunganga mo, ha? Hindi talaga. Bawat araw, dadagdagan ko pa ang chismis tungkol sa'yo para kayo na mismo ang umalis sa lugar na to. Mga buwiset! Naiiling na lang pareho si Inay at Mang Simeon. Habang sinusundan nila ng tingin ng papalayong si Alba. Desperada na siya kaya ganoon ang inaasal niya. Naging mabuti sa kanya si Valerie pero ito pa ang igaganti niya. Nasa anak mo na kasi ang lahat ng bagay na pinapangarap ni Alba at iba pa dito. Kaya ganoon na lamang ang inggit nila sa anak mo. Hindi naman lingid sa lahat ang pinagdaanan naming hirap noon eh. Lalo na nung mamatay ang asawa ko sa aksidente. Alam ko yun. Ang mabuti pa umuwi ka na. Baka bumalik pa ang mga yon. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Pining. Huwag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko. Bakit hindi na lamang kayo lumayo sa lugar na ito? Palagay ko hindi kayo matatahimik dito. Wala sanang balak si Inay na sabihin sa akin ang nangyari. Pero nakita ko na may mga galos siya.
Nung malaman ko ang ginawa ni Alba, biglang nagpupuyo sa galit ang dibdib ko. Gusto ko siyang sugurin sa kanila pero pinigilan ako ni Inay. Hayaan na lang natin. Baka kung susugod ka sa kanila ikaw pa ang lumabas na masama. Wala talagang kwentang mga taga rito. Paano kung hindi dumating si Mang Simeon? Di nabugbog na kayo ni Alba. Kaya labis din ang pasasalamat ko kay Mang Simeon Siya na lang yata ang nag-iisa na tunay na nagmamalasakit sa atin Naisip ko tuloy ang sinabi niya. Ano pong sinabi niya? Mas makakabuti daw kung lalayo tayo rito. Hindi naman daw kasi tayo matatahimik na dito. Sa palagay ko tama siya. Lalo na hindi na nila mapigilan ang pag-angat mo. Saan na po tayo pupunta? Sa Laguna. Di ba matagal mo nang gustong tumira doon? Dahil mas kasundo mo ang mga pinsan mo doon kesa rito. Dahil mga totoo po sila at masaya sila sa kung anong narating ko sa buhay. Di ayos na makaalis tayo rito. Opo, Nay. Kahit saan po tayo tumira basta kasama ko kayo. Bago kami umalis, sisiguruhin ko muna makakagante ko sa kumari ko sa ginawa niya kay Inay. Ipapatikim ko sa kanya mabagsik kong kulam. Mas matindi pa ang dadanasin niya kumpara kay Aling Dolor at tiyahin niya. Sa loob ng kwarto, kinuha ko ang kandila na ginamit sa binyag. Yun ang gagamitin kong instrumento sa orasyong isasagawa ko. Bawat lalabas na salita sa bibig mo, may katumbas na parusa. Bihira na kaming lumabas ng bahay ni Inay. Nawalan na rin siya ng gana na makipagkwentuhan sa mga kapitbahay namin. Iisang tao na lang ang kinakausap namin. Ang ahente ng bahay. Ibebenta na kasi namin to para makapagsimula na kami sa ibang lugar. Hindi na mahalaga kay Inay kung may benta ng mura. Gusto lang niya na makaalis na kami sa lalong madaling panahon. Nagpalamig lang ng 1 linggo si Alba bago siya muling lumabas. May nakahanda na naman siyang paninira sa amin. Pero nagsisimula pa lang siyang magsalita na may mga lumabas na ipis sa bibig niya. Kada magsasalita siya kung ano-anong insekto ang lumalabas. Walang salita ang makapaglarawan sa sindak ng mga tao na nakasaksi sa nangyayari. Tanging ako lang ang natutuwa habang nakamasid sa di kalayuan. Sinabi ni Inay yung nangyayari sa'yo. May kumukulam sa akin. Tulungan mo ako, Glenn. Pinahanap na namin si Mang Simeon. Wala kasi siya sa kanila Baka kung saan na naman uminom yun. Humanda sa akin kapag nalaman ko kung sino gumagawa nito sa akin. Imbis na magdasal ka, yan pa talaga ang iniisip mo. Tingnan mo nga nangyayari sa'yo. Puro kasi kasama nang naiisip mo Wala naman akong ginagawang masama para mangyari to sa akin. Alba, hanggat hindi mo tinatanggap ang mga ginawa mong kasalanan sa kapwa mo, hindi ka gagaling. Ang mag-ina kaya ang may kagagawan nito. Ang sabi mo nga malabo na sila, hindi ba? Malalaman din natin kapag dumating na si Mang Simeon. Nasaan na bang matandang yun? Kung kailang kailangan, saka naman hindi mahagilap. O sige na, magpahinga ka na muna. Gigisingin na lang kita kapag nandito na ang albularyo. Ganun na nga ang ginawa ni Alba. Nakatulog naman siya kaya lang dinalaw naman siya ng masamang panaginip. Nagising siya na may mga gumagapang na alupihan sa braso niya. Nagtitili siya hanggang pumasok sa kwarto ang asawa. Tinanggal naman ni Glenn ang gumagapang na alupihan sa kanya. Nasaan na si Mang Simeon? Ayaw niyang pumunta rito. Galit din siya sa'yo. Dahil pati pala siyang binastos mo Ba't di mo sinabi sa akin? Alam ko kasi na magagalit ka sa akin Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi siya mapakiusapan ng kapatid mo. Gumawa ka ng paraan. Ayokong habang buhay na ganito. Matutuwa kasi magpakumbaba. Tanggapin mong nagawa mong kasalanan. Baka sakaling maawa siya sa'yo. Ilang araw ding nagpabalik-balik si Glenn sa bahay ni Mang Simeon. Pero hindi humaharap sa kanya ang albularyo.
Pag-uwi niya sa kanila, nagulat siya nang sabihin ni Alba na gusto niyang magpasama sa bahay namin. Kahit hirap na hirap sa paglalakad dahil halos butot balat na lang, pinilit pa rin niyang maglakad. Ano nangyari sa'yo? Kinukulang po siya. Hirap na rin po siya sa pagsasalita eh. 1 linggo na po siyang hindi nakakakain. Bakit hindi niyo pa siya dalhin kay Mang Simeon? Ayaw po siyang gamutin ng albularyo dahil sa ginawa ng asawa ko. Bakit dito kayo nagpunta? Gusto pong humingi ng tawad sa inyo ni Alba. Kaya po sinamahan ko siya rito. Alam ko nagsisisi na siya sa mga nagawa niya. Pinapatawad na kita, Alba. Susubukan kong kausapin si Mang Simeon. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kasi alam ang gagawin ko eh. Naaawa na po ako sa kalagayan ng asawa ko. Kahit mga anak namin hindi na siya malapitan. Umuwi na kayo para makapagpahinga na rin si Alba. Pupuntahan ko rin si Mang Simeon sa kanila ngayon. Nang makaalis ang mag-asawa, tsaka lang ako lumabas ng silid ko. Hindi ko maiwasang mapaiyak sa kalagayan ni Alba. Parang sumobra yata ako sa ginawa kong pagpaparusa sa kanya. Nakalimutan kong may mga anak siya na kailangan ng kalinga ng isang ina. Nay, sana po makumbinsin niyo si Mang Simeon. Naaawa din po ako kay Alba. Ang tindi talaga ng karma na dumating sa kanya. Pero sa kabila ng ginawa niya, hindi ko pa rin gusto na sapitin niya ang ganon. Sana naman po huwag na niyang ulitin ang ginawa niyang paninira sa ibang tao. Mabuti hindi pa tayo nakakaalis. Dito ka muna ha. Pupuntahan ko lang si Mang Simeon. Sige po, Nay. Itutuloy ko lang ang ginagawa kong pagliligpit ng mga gamit natin. May ilang minuto pa lang na nakakaalis si Inay nang dumating naman si Mang Simeon sa bahay. Napahagulgul na ako ng iyak sa harapan niya. Dahil sobrang nakukonsensya na ako dahil sa ginawa ko kay Alba. Tumahan ka na, iha. Ang importante, nagsisi ka na sa ginawa mo. Nadala lang po ako ng matinding galit ko sa kanya. Ngayon po gusto ko nang bawiin ang ginawa ko. Nakikiusap po ako sa inyo, gamutin niyo na po siya. Gagaling na siya dahil binawi mo na ang sumpa mo sa kanya. Talaga po? Oo, kaya ipanatag mo ng kalooban mo. Mangako ka lamang na hindi mo na ulit gagawin yon. Hindi na po pangako yan. Hindi ko kailanman ginusto na makapanakit ng kapwa ko. Pinuntahan pa rin ni Mang Simeon ang kumari ko nung araw na yun. Nanghihina na to dahil walang kain at tubig na iniinom. Unti-unti na naghihilom ang kanyang mga sugat sa katawan dahil sa mga kagat ng insekto. Nung idilat niya ang mga mata, nasa tabi niya ang asawang si Glenn at ang albularyo. Napahagulgul na lang si Alba nang mapagtanto na magaling na siya. Salamat po sa inyo, Mang Simeon. Patawarin niyo po ako sa mga sinabi ko noon. Sana may natutunan kang aral sa ginawa mo. Matanda na ako. Baka sa susunod na may kumulam ulit sa'yo. Wala na ako sa mundong ito. Wala nang gagamot sa'yo. Magiging mabait na po ako simula ngayon. Babaguhin ko na po ang ugali ko. Buti naman. Paano? Alis na ako. May pupuntahan pa kasi ako inuman Marami pong salamat sa inyo, Mang Simeon. Basta alagaan mo mag-iina mo, ha? Sana magtagal pa siya sa mundong ito. Kailangan pa natin ng isang katulad niya. Siguro kung titigilan niya na ang pag-inom, hahaba pa ang buhay niya. Siya nga pala, may nakarating sa aking balita na alis na ang mag-ina sa lugar natin. Ha? Bakit kaya? Hindi ko alam. Ibinenta na pala nila ang bahay nila. Wala na talaga silang balak na bumalik pa rito. Alam ko na isa ako sa mga dahilan kung bakit mas pinili nilang lumayo na lang. Ang sama ko talaga. Siguro yun na rin ang mas makakabuti para sa kanila. Hindi lang kasi ikaw ang may matinding inggit sa mag-ina. Marami pang mga taga rito. Kasama ng mga kamag-anak ng nanay niya. Gusto ko sanang makausap si Maring Valerie bago sila umalis. Mabuti na rin na makapag-usap kayo at makahingi ka ng tawad sa kanya.
Kakaiba ang lungkot na nararamdaman ko ng mga sandaling yun habang nakatingin ako sa bahay namin. Mula pagkabata wala kaming binago sa bahay. Nandun din lahat ng alaala ni Itay. Sadya lang talaga na hindi kami para sa lugar na yun. Baka paulit-ulit ko lang gawin ng orasyon para maipagtanggol siya. Konti na lang ang ikakarga ng mga gamit namin sa inarkilan truck. Sa dami ng iniisip ko, hindi ko na malayan ang pagtabi sa akin ni Alba. Maring Valerie, Ikaw pala. Kumusta na? totoo nga na aalis na kayo. Dahil ba sa akin? Matagal na rin na gusto ni Inay na umalis dito. Yun kasing mga kamag-anak ni Itay, gusto nila na doon na kami tumira. Isasauli mo pa ba ang kandila? Hindi. Pwede ka pa naman humingi sa akin para sa inaanak ko. Yung kaya ko lang sanang ibigay. Ang maalala mo lang ang anak ko sa mahalagang okasyon. Sapat na sa akin. Hindi na ako hihingi ng kahit na ano sa'yo. Pasensya na kung napakaswapang kong kumare. Inaamin ko na ang buhay na meron ka ngayon ay ang pangarap ko noon pa. Naniniwala ako na magagawa mo din matupad ang mga pangarap mo. Magtiwala ka lang at lagi mong ipagdasal sa kanya. Salamat dahil hindi ka nagtanim ng galit sa akin. Mag-iingat kayo sa biyahe niyo. Ikaw din, Iha, mag-iingat. Alagaan mo ang pamilya mo. Salamat po, Aling Pining. Patawarin niyo rin po ako sa mga nasabi ko. Mahigpit pa ako niyakap ni Maring Alba. May inabot naman ako sa kanya na sobre na ayaw na sana niyang tanggapin. Pero sinabi ko na para naman yun sa inaanak ko. Hanggang sa kasalukuyan may komunikasyon pa rin kami ni Maring Alba. Dahil sa pangyayari na yun, malaki na ang pinagbago niya. Nalaman ko rin na nagtatrabaho na ang asawa niya sa Korea para mabigyan sila ng magandang kinabukasan ng mga anak. Ang ginawa ko noon ay nanatiling lihim, Miss Gwen. At dadalhin ko na sa aking libingan. Wakas. Hi, Aling Pining. Kumusta po? Ikaw pala, Alba.